30 taon. Iyan ang tagal ng panahon na inilaan ko para magtrabaho, para mag-ipon, para siguraduhing may magandang kinabukasan ng aking pamilya. Pero sa loob lamang ng isang umaga, nagbago ang lahat. Ang aking huling habilin, ang aking testamento. Binago ko ang lahat ng iyon nang walang pagdadalawang isip. 30 milyong piso. Iyan ang halaga ng aking ari-arian, bahay, lupa, at mga naipon sa bangko. Ang buong akala ng aking anak na si Mark at ng kanyang asawa, sa kanila mapupunta ang bawat sentimo nito. Ang akala nila, ang pagiging ama ay habambuhay na obligasyon na magbigay ng pera. Pero mali sila, maling-mali sila. Dahil sa araw na ito, tinanggal ko ang kanilang karapatan sa aking yaman. Hindi ito dahil sa damot, hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa isang tawag sa telepono na dumurog sa aking puso. Isang tawag kung saan narinig ko ang mga salitang hindi ko kailanman malilimutan. Immediate family, kami-kami lang. Ang sabi nila, hindi ako kasali. Ang ama na nagpalaki, ang ama na nagpaaral, ang ama na nagbigay ng lahat, ay hindi na pala itinuturing na pamilya. Bumalik tayo sa simula. Sa kusina ng aking bahay sa Quezon City, maaga akong gumising noong araw na iyon. Linggo noon, araw ng mga ama. Espesyal ang araw na ito para sa akin. Hindi dahil gusto ko ng regalo o ng handaan, kundi dahil umaasa ako. Umaasa ako na makakasama ko ang aking kaisa-isang anak na si Mark at ang aking mga apo. Nasa ibabaw ng kalan ang paborito niyang ulam, kare-kare. Kare-kare na niluto ko gamit ang lumang recipe ng kanyang ina. Ang aking yumaong asawa na si Carmen. Mula pa kahapon ay inihanda ko na ito. Pinalambot ko ng husto ang buntot ng baka. Tiniyak ko na tamang-tama ang lapot ng peanut sauce. At ang bagoong. Ang bagoong na gustong-gusto niya. Nakahanda na ang lahat sa mesa. Nakaayos na ang mga plato. Pati ang paboritong inumin ng mga apo ko ay nasa ref na. Nakatingin ako sa litrato ni Carmen sa dingding. Kinakausap ko siya sa aking isipan. Sabi ko sa kanya, Carmen, darating ang anak natin ngayon. Magkakasama-sama tayo ulit. Kahit sa alaala lang, 9:00 ng umaga, tumunog ang aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Mark sa screen. Napangiti ako. Sa wakas. Tumatawag na siya para sabihing papunta na sila. Agad kong sinagot ang telepono. Puno ng galak ang aking boses. Hello anak, handa na ang pagkain. Anong oras kayo darating? Pero saglit na katahimikan ang sumalubong sa akin. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Mark. Boses na parang nagmamadali. Boses na walang init. Pa, tungkol sa araw na ito, may gagawin kaming iba ngayong taon. Ang mga magulang kasi ni Grace, nag-imbita sila sa kanilang rest house sa Tagaytay. Doon kami magse-celebrate. Natigilan ako. Napatitig ako sa umuusok na kare-kare. Pero anak, Father's Day ngayon. Akala ko ay dito kayo magtatanghalian. Naghintay ako ng sagot na magpapagaan ang loob ko. Pero ang sumunod niyang sinabi ay parang punyal na tumarak sa aking dibdib. Naiintindihan mo naman, di ba pa? Gusto kasi ng daddy ni Grace na maging intimate ang celebration. Yung kami-kami lang. Just immediate family. Alam mo na, maliit na salo-salo lang. Immediate family. Pamilyang ruotit. Paulit-ulit na umeko ang mga salitang iyon sa aking tainga. Nakatayo lang ako doon. Hawak ang tasa ng kape na hindi ko na mainom. Pinoproseso ng utak ko ang sinabi niya. Immediate family. Para bang hindi ako ang kanyang ama. Para bang ang lalaking nagkandakuba sa pagtatrabaho para sa kanya. Ang lalaking humawak sa kamay ng kanyang ina noong nalalagutan ito ng hininga 2 taon na ang nakararaan, ay bigla na lang naging tagalabas. Hindi na ako kasali sa bilog ng kanyang pamilya. Mark, ang sabi ko, baka nakakalimutan mo. Ako ang tatay mo. Alam ko pa, mabilis niyang sagot. Pero gusto talaga ng dad ni Grace na maging sila-sila lang muna. Naiintindihan mo naman siguro, di ba? Wala na akong nasabi. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako nagmakaawa. Hindi ko ipinaalala sa kanya na 2 araw akong namalengke at nagluto para sa kanya. Naintindihan ko. Ang sabi ko na lang, naintindihan ko ng malinaw. Ibinaba ko ang telepono. Nanatili akong nakatayo sa kusina ng 10 minuto.
Ang kare-kare na pinaghirapan ko ay unti-unti nang lumalamig tulad ng pagmamahal ng anak ko sa akin. Ang mga upuan sa hapagkainan ay nanatiling bakante. Walang tawanan ng mga apo, walang kwentuhan, katahimikan lang. At ang masakit na katotohanan na sa paningin ng sarili kong anak, ako ay isa na lamang obligasyon. Isang pabigat na madaling isantabi kapag may mas magandang offer. Wala silang utang na loob. Matapos ang lahat ng sakripisyo, matapos ang lahat ng perang hiningi nila sa akin sa nakalipas na mga taon, ito ang igaganti nila sa akin. Ang iwanan akong mag-isa sa araw na dapat ay pinararangalan ng mga ama. Pero kung inaakala nila na dito nagtatapos ang kwento, nagkakamali sila. Kung inaakala nila na iiyak lang ako sa isang sulok at tatanggapin ang pagbabalewala nila, hindi nila kilala ang kanilang ama. Ako si Ramon, isang retiradong accountant. Sanay ako sa numero, sanay ako sa pagkwenta. At sa araw na ito, kinuwenta ko ang halaga ng kanilang katapatan. At nalaman kong zero ito, wala. Ang hindi nila alam. May isang tawag pa akong matatanggap sa araw ding iyon. Isang tawag mula sa nakaraan. Mula sa isang tao na mas mayaman pa sa inaakala nila. Isang tao na magpapaalala sa akin kung sino talaga ako. At ang tawag na iyon, ang magiging simula ng aking pagbangon. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Ito ay pagtuturo ng leksyon. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang pakiramdam ng mawalan. Ipapakita ko sa kanila na ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagpapahalaga. Sila ang nagsimula ng laro, pero ako ang tatapos nito. Magugulat sila, magsisisi sila, dahil ang ama na tinalikuran nila ay may hawak na alas na hindi nila inaasahan. Bago natin ituloy ang kwentong ito ng pagbabalik dangal at katarungan, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Pindutin mo ang like button kung naniniwala ka na dapat igalang ang mga magulang. At para sa ating roll call ngayong araw, i-comment mo sa ibaba kung saan ka nakikinig ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, o baka nasa ibang bansa ka bilang OFW. Gusto kong malaman ang inyong kwento, handa ka na ba? Simulan na natin ang kwento ng isang ama na tumindig para sa kanyang sarili. Nakatayo ako sa gitna ng aking kusina. Ang katahimikan ng bahay ay tila mas maingay pa kaysa sa anumang sigawan sa aking harapan. Naroon ang kaldero ng kare-kare, ang ulam na pinaghirapan kong lutuin mula pa kahapon, ang peanut sauce na maingat kong tinimplahan, ang malalambot na buntot ng baka na inabot ng ilang oras sa pagpapakulo, at ang bagoong na alam kong gustong-gusto ni Mark. Ngayon, unti-unti na itong lumalamig. Unti-unting namumuo ang sebo sa ibabaw ng sarsa. Para bang sumasalamin ito sa nararamdaman ko ngayon. Malamig, matigas, at tila ba nasayang ang lahat ng pagod. Wala nang darating. Walang mga yapak ng maliliit na paa ng aking mga apo na sina Tyler at Emma. Walang boses ng aking anak na babati ng Happy Father's Day. Ang tanging kasama ko ngayon ay ang ugong ng electric fan at ang bigat sa aking dibdib. Napatingin ako sa orasan. 9:15 pa lang ng umaga. Napakahaba pa ng araw. Ano ang gagawin ko sa loob ng 24 oras na ito? Kakain ba ako mag-isa? Manonood na lang ba ako ng telebisyon hanggang sa antukin ako? O uupo na lang dito at aalalahanin kung saan ako nagkulang bilang ama? Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, biglang tumunog ang aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang tunog na bumasag sa katahimikan. Buzzed. Buzzed. Hindi ko sana ito papansinin. Wala akong ganang makipag-usap kahit kanino. Baka si Mark ulit ito. Baka tatawag siya para humingi ng tawad. O baka para sabihing nagbago ang isip nila at susunduin nila ako. Dahil sa kakarampot na pag-asang iyon, inabot ko ang telepono. Pero hindi si Mark ang nasa screen. Isang pangalan na matagal ko nang hindi nakikita ang lumabas. Eduardo Tan, si Ed. Ang dati kong kaklase sa University of the Philippines noong dekada 70. Pinuksan ko ang mensahe. Binasa ko ito ng dahan-dahan. Ang sabi niya, "Ramon pare, nabalitaan ko kay Tom na baka mag-isa ka ngayong araw. Nandito ako sa rest house ko sa Punta Fuego sa Batangas. Maraming pagkain, maraming tao. Pero kailangan ko ng isang kaibigan na nakakaalala noong panahong hindi pa ako marunong magbalanse ng tseke.
Pumunta ka na dito. 2:00 ng hapon. Huwag kang tatanggi. Napabuntong hininga ako. Si Eduardo Tan. Isa na siya ngayong bilyonaryo. Isang real estate tycoon. Laman siya palagi ng mga dyaryo at magasin. May-ari ng mga subdivision, ng mga mall, ng mga condominium. Huling beses ko siyang nakita ay noong libing ng asawa kong si Carmen, 2 taon na ang nakararaan bago iyon. Halos 20 taon kaming nawalan ng komunikasyon. Magkaiba na kami ng mundo. Siya ay nasa ituktok ng tagumpay. Ako ay isang retiradong accountant na nag-iisa sa lumang bahay sa Quezon City. Nagsimula akong mag-type ng reply. Sasabihin ko sana na hindi ako pwede, na masama ang pakiramdam ko, o kaya ay may inaantay akong bisita. Ayaw kong maging istorbo. Ayaw kong maawa siya sa akin. Ayaw kong pumunta doon at maramdaman na hindi ako bagay sa mundo ng mayayaman. Tinipa ko ang mga salita. Salamat Eduardo, pero pass muna ako. Pero bago ko pa mapindot ang send, may dumating na namang mensahe mula sa kanya. Mabilis talaga si Ed. Parang nababasa niya ang isip ko. Ang sabi ng ikalawang text niya, Ramon, alam kong tatanggi ka, pero naaalala mo ba noong college tayo? Noong mga panahong naghahati tayo sa isang maliit na lata ng sardinas at kanin, ikaw ang nagtutor sa akin sa accounting ng 3 linggo para hindi ako bumagsak, kung hindi dahil sa tiyaga mo sa akin noon. Wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Utang ko sa iyo ang diploma ko, pare. Kaya parang awa mo na. Pumunta ka na dito. Kailangan kita. Napatigil ako. Ibinalik ako ng mensahe niya sa nakaraan. Sa isang maliit na boarding house sa Diliman, kung saan pareho kaming payat, parehong gutom, pero parehong puno ng pangarap. Naalala ko ang mukha ni Eduardo noon, problemado, umiiyak dahil akala niya ay matatanggal siya sa scholarship. At naalala ko ang sarili ko, nakatabi sa kanya. May hawak na libro, sinasabing, kaya natin ito Ed, hindi kita iiwan. Napatingin ako sa salamin sa may pasilyo. Nakita ko ang isang matandang lalaki. May mga puting buhok, may mga guhit ng edad sa mukha, nakapambahay na damit na luma na. Ito ba ang gusto kong maging alaala ng Father's Day na ito? Isang matandang nagmumukmok habang ang anak niya ay nagsasaya kasama ang ibang pamilya. Habang ang anak niya ay itinaboy siya na parang hindi siya mahalaga. May nagbago sa loob ko. Isang kislap ng dignidad. Kung ang sarili kong kadugo ay ayaw akong makasama, bakit ko tatanggihan ang isang tao na nagpupumilit na makita ako? Si Eduardo, kahit bilyonaryo na, ay marunong lumingon sa pinanggalingan, marunong tumanaw ng utang na loob, samantalang ang anak ko, ang anak na ibinigay ko ang lahat, ay kinalimutan ako sa isang iglap. Nagdesisyon ako, pupunta ako. Hindi ako magpapatalo sa lungkot, hindi ako magpapatalo sa awa sa sarili. Pumasok ako sa kwarto, binuksan ko ang aking aparador, kinuha ko ang aking pinakamagandang polo shirt, yung maayos, yung mukhang disente. Naligo ako at nag-ayos ng sarili habang nagsusuklay ako ng buhok. Tiningnan ko ang aking reflection sa salamin at sinabi ko sa aking sarili, Ramon, hindi ka basura, may halaga ka. At ngayong araw na ito, pupunta ka sa lugar kung saan ka tinatanggap. Hindi sa lugar kung saan ka pinagtatabuyan. Kinuha ko ang susi ng aking lumang Toyota Altis. Tiningnan ko ulit ang kare-kare sa mesa. Kumuha ako ng Tupperware. Naglagay ako para sa sarili ko mamayang gabi pag-uwi. Ang iba ay ibibigay ko na lang sa kapitbahay o sa guard ng subdivision. Mas mabuti pang ipakain sa iba kaysa itapon. Isinarado ko ang pinto ng bahay at sa bawat ikot ng susi sa seradura. Pakiramdam ko ay may isinasarado rin akong pinto sa puso ko para sa anak kong si Mark. Bago ako tuluyang umalis papuntang Batangas, may isang bagay pa akong kailangang gawin. Isang bagay na kanina ko pa iniiwasan. Pero dahil sa ginawa ni Mark ngayong umaga, dahil sa sinabi niyang immediate family lang ang kasama at hindi ako kasali, nagkaroon ako ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Ang katotohanan na nakatago sa mga numero. Umupo ako sa harap ng aking lumang laptop sa sala. Binuksan ko ito, medyo maalikabok na ang screen dahil bihira ko nang gamitin. Nag-login ako sa aking online banking account. Kinuha ko rin ang aking mga lumang passbook na nakatago sa drawer. Ako ay isang accountant sa loob ng 30 taon. Sanay ako sa pagbusisi ng mga libro ng kumpanya. Sanay ako sa paghahanap ng mga nawawalang sentimo.
Pero sa loob ng nakalipas na 2 taon at kalahati, mula nang mamatay ang asawa kong si Carmen, naging bulag ako. Naging bulag ako sa sarili kong pera dahil nagpadala ako sa emosyon. Dahil akala ko, ang pagbibigay ng pera ay pagpapakita ng pagmamahal. Sinimulan kong ilista ang lahat. Gumawa ako ng spreadsheet, bawat petsa, bawat halaga, bawat dahilan kung bakit humingi si Mark, at sa bawat linyang tinatype ko, parang sinasaksak ang puso ko. Una, Marso. 2 taon na ang nakakaraan. 1 buwan pa lang mula nang mailibing ang nanay nila. Tumawag si Mark. Umiiyak. Sabi niya ay may sakit si Grace. Kailangan daw ng espesyal na gamutan. Kailangan daw ng operasyon. Agad akong nag-transfer. Walang tanong-tanong. 150,000 piso, 150,000 pesos, para sa kalusugan ng manugang ko. Pero ano ang nangyari? 3 linggo ang makalipas. Nakita ko sa Facebook ni Grace. May bago silang sofa set, made in Italy daw. Ang caption pa niya ay, "Deserve ko ito after a stressful month." Wala namang operasyon na nangyari. Ang sakit na sinasabi nila ay sakit pala sa paghahanap ng bagong muwebles. Pangalawa, Hulyo ng parehong taon. Tumawag ulit si Mark. Sira daw ang transmission ng sasakyan nila. Delikado daw ibiyahe ang mga bata kung hindi aayusin. Siyempre, bilang lolo, natakot ako para sa mga apo ko sina Tyler at Emma. Ayaw kong mapahamak sila sa daan. Nagpadala ako ng 450,000 piso, 450,000 pesos, para sa general repair at maintenance daw. Pero 1 buwan lang ang lumipas. Nakita ko silang nag-post ng mga litrato. Nasa Boracay sila. Naka-check-in sa isang 5-star resort. Kumakain ng lobster. Umiinom ng cocktails sa tabi ng dagat. Ang sasakyan, maayos naman pala. Ang pera ko. Naging pambayad sa bakasyon nila habang ako ay nagtitipid dito sa bahay at kumakain ng sardinas. Pangatlo, Disyembre, Pasko. Tumawag si Mark. Kailangan daw ng pera para sa matrikula ng mga bata sa international school. Tumaas daw ang tuition fee. Kailangan din daw ng mga bagong gamit sa eskwela. Napakahalaga sa akin ang edukasyon, kaya nagbigay ako. 30,50,000 piso, 350,000 pesos. Ito ay regalo ko na rin sana sa mga apo ko. Noong bisperas ng Pasko, dumaan ako sa bahay nila para mag-abot ng regalo. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko sa sala nila ang isang napakalaking TV. 75 pulgada, brand new. Nandoon sila, nanunood ng sine, masaya, habang ako ay nasa labas, nag-iisa sa lamig ng gabi, at marami pang iba. May pampagawa daw ng bubong na tumutulo. May pambayad daw sa utang. May pampagamot daw sa ngipin. Lahat ng klase ng dahilan, lahat ng klase ng emergency. Lahat ay kasinungalingan, palaging emergency, pero palaging luho ang kinababagsakan. Pinindot ko ang sum sa spreadsheet. Lumabas ang kabuuang halaga. Nanlaki ang mga mata ko. Nanginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa gulat. 30 milyong piso at 200,000, 3.2 million pesos, sa loob lamang ng 30 buwan. Iyon ay mahigit 100,000 piso bawat buwan. Mas malaki pa sa sweldo ng mga manager sa kumpanya. Mas malaki pa sa pension ko, 3.2 million. Iyan ay perang pinaghirapan ko ng ilang dekada. Perang inipon ko at ni Carmen para sana sa aming pagtanda. Para sana kung magkasakit ako ay hindi ako aasa sa kanila. Pero ngayon, napupunta lang pala sa luho, sa kapritso, sa pagpapasikat nila sa social media. Isinara ko ang laptop ng marahan. Napabukas ako ng aking pitaka. Tiningnan ko ang litrato ni Mark noong bata pa siya. Ang inosente niyang ngiti. Saan ako nagkulang anak? Bakit naging ganito ka? Bakit mo ako ginawang ATM machine? Bakit mo ako ginawang bangko na walang karapatang magreklamo? Ang masakit pa nito, sa loob ng panahong iyon, sa bawat beses na nagbigay ako ng pera, ilang beses nila akong dinalaw. Binilang ko sa isip ko, 7 beses lang sa loob ng 2.5 taon. At bawat dalaw na iyon, nangyayari lang kapag malapit na silang humingi ng pera. Dadalahin nila ang mga apo ko, papakainin ko sila, at pagkatapos ay hihingi na si Mark. Transaction pala ang lahat. Negosyo pala ang relasyon namin, hindi pamilya. Tumayo ako.
Kinuha ko ang aking bag. Ang bigat na nararamdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tama na. Tapos na ang pagiging ATM ko. Ngayong araw na ito, Father's Day, bibigyan ko ang sarili ko ng regalo. Ang regalo ng katotohanan. At ang regalo ng pagpapalaya sa sarili ko mula sa panloloko ng sarili kong anak. Ang biyahe papuntang Batangas ay tumagal ng halos 2 oras mula sa SLEX o South Luzon Expressway hanggang sa makapasok ako sa probinsya ng Batangas. Ang aking lumang Honda ay umugong habang binabaybay namin ang mga kalsada. Sa bawat kilometro na lumalayo ako sa Quezon City, para bang nababawasan din ang bigat sa dibdib ko. Ang tanawin ay nagbago mula sa matataas na gusali at mausok na kalsada ng Maynila. Napalitan ito ng mga puno, ng hangin na amoy dagat, ng kalikasan, nang makarating ako sa gate ng Punta Fuego. Kinabahan ako saglit. Isang eksklusibong subdivision ito. Dito nakatira o nagbabakasyon ang mga pinakamayayaman sa Pilipinas. Ang mga politiko, ang mga artista, ang mga tycoon. Pagdating ko sa gate, hinarang ako ng gwardya. Tiningnan niya ang luma kong sasakyan na may halong pagdududa. "Saan po kayo, sir?" tanong niya. "Kay Eduardo Tan," sagot ko. Nanlaki ang mata ng gwardya. "Kay Sir Tan po." "Sandali lang po." Tumawag siya sa intercom. Ilang sandali pa, bumukas ang malaking bakal na gate. Tumango ang gwardya ng may respeto. "Tuloy po kayo, Sir Ramon. Hinihintay na po kayo ni Sir Tan." Pagpasok ko, napanganga ako sa ganda ng lugar. Ang mga bahay ay hindi lang basta bahay. Mga mansyon ito. May mga swimming pool na tanaw ang dagat. May mga hardin na parang nasa magazine. Ang kalsada ay malinis at walang lubak. Sa driveway ni Eduardo, nakaparada ang mga sasakyan na mas mahal pa sa bahay ko. May Mercedes-Benz, may Land Cruiser, may Porsche. At sa gitna ng mga ito, ipinarada ko ang aking 12-year-old na Honda. Pakiramdam ko ay isang ipis na napadpad sa pugad ng mga agila. Pero bago pa ako makababa ng sasakyan, nakita ko na si Eduardo, nakatayo sa may pintuan, nakasuot ng simpleng polo shirt at shorts, pero halatang mamahalin ang tela. Ang buhok niya ay puti na rin tulad ko, pero matikas pa rin ang tindig. Lumapit siya agad sa akin bago ko pa matanggal ang seatbelt. Binuksan niya ang pinto ng kotse ko. "Ramon," sigaw niya na may kasamang malawak na ngiti. "Sa wakas dumating ka rin." Hinila niya ako sa isang mahigpit na yakap. Yakap ng isang tunay na kaibigan. Yakap na nagsasabing, "Na-miss kita." Hindi yakap na humihingi ng pera. Ang ganda ng bahay niya. Moderno. Puro salamin ang dingding kaya kitang-kita ang asul na tubig ng West Philippine Sea. May 5,000 square feet yata ang laki nito. Pero hindi ang yaman ang tumatak sa akin, kundi ang init ng pagtanggap. Lumabas ang asawa niyang si Teresa, isang elegante at magandang babae. Nakangiti rin siya sa akin. "Ikaw pala si Ramon," sabi niya sabay beso sa akin. "Palagi kang kinukwento ni Ed," sabi niya. "Kung hindi daw dahil sa iyo, wala kaming ganitong buhay ngayon." Ikaw daw ang nagturo sa kanya na ang pagbagsak sa exam ay hindi katapusan ng mundo. Pumasok kami sa loob. Ang daming tao. May mga waiter na nag-iikot ng wine. May lechon sa gitna ng mahabang mesa. May mga hipon, alimango, at kung ano-ano pang masasarap na pagkain. Pero ang mas masarap ay ang pakiramdam. Ipinakilala ako ni Eduardo sa mga bisita niya. "Ito si Ramon," sabi niya sa isang CEO ng bangko. "Ito ang pinakamatalinong tao na nakilala ko sa UP. Siya ang nagligtas sa akin noong college. Siya ang dahilan kung bakit ako marunong magbilang ng pera ngayon." Nahiya ako. "Eduardo naman, sobra ka naman magkwento," sabi ko. Pero seryoso siya. Nakita ko sa mga mata ng mga bisita ang respeto. Nakipagkamay sila sa akin. Hindi dahil mayaman ako, kundi dahil nirerespeto ako ng host nila. Kinausap ako ng isang architect. Tinanong niya ako tungkol sa trabaho ko dati. Nakinig siya sa mga kwento ko tungkol sa pagiging accountant, tungkol sa pagbabalanse ng libro, tungkol sa paghahanap ng katotohanan sa mga numero. Wala silang hinihingi, wala silang inaasahan. Gusto lang nila akong makausap. Sa sandaling iyon, habang hawak ko ang isang baso ng wine at nakatingin sa dagat, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang nawala. Ang pakiramdam na ako ay may halaga, na ako ay interesting, na ako ay tao. Hindi lang basta tatay na tagabigay ng pera,
Hindi lang basta lolo na taga-alaga ng apo, kundi si Ramon. Isang taong may kwento, may dignidad, at may mga kaibigan na nagpapahalaga sa kanya. Tiningnan ko si Eduardo na tumatawa sa kabilang ibayo ng kwarto. Ito ang tunay na yaman, hindi ang bahay, hindi ang kotse, kundi ang kakayahang magparamdam sa ibang tao na sila ay mahalaga. At sa araw na ito, sa bahay na ito sa Punta Fuego, naramdaman ko na mas mayaman ako kaysa sa anak kong si Mark. Dahil ako ay may kaibigan na totoo. Samantalang siya ay mayroon lamang kasakiman, papalubog na ang araw. Ang tinatawag nilang golden hour. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Ang dagat ay kumikinang sa tama ng huling sinag ng araw. Napakaganda, parang painting. Hinila ako ni Eduardo papunta sa terrace. Ang ganda ng view noong Ramon. Sabi niya, halika, magpa-picture tayo dito sa tabi ng railing. Kitang-kita ang dagat sa likod. Nag-alinlangan ako. Alam mo naman ako, Ed, hindi ako mahilig sa picture. Matanda na tayo. Wala na tayong itsura. Sabi ko habang inaayos ang kwelyo ng polo ko. Umiling si Eduardo. Anong matanda? Gwapo pa rin tayo. Tsaka kailangan ito. Kailangan makita ng misis mo sa langit na masaya ka. At kailangan makita ng mga tao kung sino ang kasama mo. Tinawag niya si Teresa. Han, kunan mo nga kami ng picture ni Ramon. Yung pang-profile picture. Tumawa si Teresa at inilabas ang kanyang iPhone. Sige, dikit kayo. Smile. Ngumiti ako. Noong una ay pilit. Pero nang akbayan ako ni Eduardo ng mahigpit, yung akbay na parang kapatid, kusa nang lumabas ang tunay ng ngiti sa labi ko. Isang ngiti ng pasasalamat, isang ngiti ng kapanatagan. Click, click, click pagkatapos ng ilang shots. Ipinakita sa akin ni Teresa ang resulta. Ang ganda ng kuha. Mukha kaming mga hari ng mundo. Sa likod namin ay ang karagatan at ang mansyon ni Eduardo. Mukha kaming masaya. Mukha kaming matagumpay. Seryosong tumingin sa akin si Eduardo. Ramon, i-post mo yan sa Facebook. Ha? Bakit pa? Para ano? Tanong ko. Tinitigan niya ako sa mata. Alam ko kung bakit ka malungkot kanina pagdating mo. Alam ko kung bakit ka mag-isa ngayong Father's Day. Kinuwento sa akin ni Tom ang nangyari. Na iniwan ka ng anak mo. Nagulat ako. Alam pala niya. Hayaan mong makita nila kung sino ang pinalampas nila. Sabi ni Eduardo ng seryoso. Minsan Ramon, ang pinakamagandang ganti sa taong hindi ka nirespeto ay ang ipakita sa kanila na kaya mong maging masaya kahit wala sila na hindi umiikot ang mundo mo sa kanila. Ipakita mo sa kanila na may ibang tao na nagpapahalaga sa iyo. Post mo yan, tag mo ako. Pag-uwi ko sa bahay ng gabing iyon, tahimik ulit ang paligid, pero hindi na mabigat ang pakiramdam ko. May baon akong saya galing Batangas. Umupo ako sa aking recliner. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang Facebook. Pinili ko ang pinakamagandang litrato namin ni Eduardo, yung pareho kaming tumatawa habang nasa likod ang sunset. Nag-isip ako ng caption. Gusto kong maging totoo. Ayaw kong magparinig na parang batang nagmamaktol. Gusto ko ng caption na may dignidad, pero may kurot. Dahan-dahan kong tinipa ang mga letra. Father's Day kasama ang mga tunay na kaibigan. Huminto ako saglit. Dinagdagan ko pa. Salamat Eduardo sa pagpapaalala kung ano ang tunay na pamilya at ang huling pangungusap, ang pinakamahalaga sa lahat. Ang iba, sinusukat ang relasyon sa tagal ng panahon. Ang iba naman, o ang mga tunay, sinusukat ito sa katapatan at pagpapahalaga. Binasa ko ulit. Simple, pero tagos sa buto. Walang mura, walang sumbat. Pero nandoon ang katotohanan. Ang katotohanan na mas pinili ako ng isang bilyonaryo kaysa sa sarili kong kadugo. Huminga ako ng malalim. Ang daliri ko ay nakahover sa button na post. Sa sandaling pindutin ko ito. Alam kong magbabago ang lahat. Alam kong makikita ito ni Mark. Makikita ito ni Grace. At magsisimula ang gulo. Pero handa na ako. Hindi na ako ang dating Ramon na sunod-sunuran. Ako na si Ramon na alam ang kanyang halaga. Pindot. Posted. Inilapag ko ang telepono sa mesa. Kumuha ako ng tsaa. Humilig ako sa upuan at pumikit. Hinintay ko ang reaksyon ng mundo. Hindi nagtagal. Wala pang 5 minuto. Narinig ko na ang unang tunog. Ding. Sinundan ng isa pa. Ding. At isa pa. Ding. 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 Sunod-sunod na notification. Bumibilis.
parang popcorn na pumuputok. Napangiti ako sa dilim. Nagsisimula na. Nagsisimula na ang kanilang pagsisisi at nagsisimula na ang aking bagong buhay. Tahimik ang gabi sa aking sala. Nakaupo ako sa aking paboritong recliner habang humihigop ng tsaa. Ang tanging liwanag ay galing sa lampara sa gilid at sa screen ng aking telebisyon na nakamute, pero ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Dahil ilang minuto lang matapos kong i-post ang litrato namin ni Eduardo sa Facebook, nagsimula na ang gulo. Una, isang tunog ng notification. Ting! Tapos isa pa. Ting! At biglang naging sunod-sunod na parang machine gun. Ting! 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 Kinuha ko ang aking cellphone mula sa mesa. Ang screen ay puno ng mga pangalan. Mark, Grace. Mark, Grace. Pati na rin ang ilang mga kamag-anak at kaibigan na nakakita sa post. Binuksan ko ang mga mensahe ni Mark. Dahan-dahan. Gusto kong namnamin ang bawat salita. Gusto kong makita kung paano nagbago ang ihip ng hangin. Ang unang text niya ay 7:30 ng gabi. Pa, nasaan ka? Bakit hindi ka nasa bahay? Walang po, walang paggalang. Parang tinatanong lang ang isang empleyado. Sumunod ang isa pang text makalipas ang 5 minuto. Sino yang kasama mo? Pamilyar ang mukha niya. Tapos, isang missed call, 2 missed call, 3 missed call, pagkatapos ng 10 minuto. Nagbago ang tono ng mga mensahe. Mula sa pagiging demanding, naging mausisa, at naging tila ba desperado. Pa, si Eduardo Tan ba yan? Yung may-ari ng Tanland Corp, pa? Sumagot ka. Totoo ba na kilala mo si Eduardo Tan? Pa, bakit nasa Punta Fuego ka? Ang exclusive ng lugar na yan, ha? At ang pinakahuli. Ang mensaheng nagpatawa sa akin ng mapakla. Pa, call me please. Nag-aalala kami sa iyo. Nag-aalala. Kaninang umaga lang ay immediate family lang ang mahalaga. Kaninang umaga lang ay parang invisible man ako sa kanila. Pero ngayong nakita nilang kaakbay ko ang isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas. Bigla silang nag-alala. Bigla akong naging mahalaga. Hindi dahil tatay nila ako, kundi dahil sa koneksyon ko, dahil sa posibleng pakinabang. Sunod naman ay ang mga mensahe ni Grace, ang aking manugang na mahilig sa sosyal na buhay. Daddy, Happy Father's Day po ulit. Sorry po sa misunderstanding kanina. Misunderstanding. Napakagandang salita para pagtakpan ang pagbabaliwala. Daddy, nakita ko po yung post nyo. Grabe, close friends pala kayo ni Sir Eduardo Tan. Idol po siya ni Mark sa business. Sana makilala namin siya minsan. Hayun, lumabas din ang tunay na kulay. Gusto nilang makilala si Eduardo. Gusto nilang makadikit sa kapangyarihan. Pinatay ko ang cellphone ko. Hinayaan ko silang mag-isip. Hinayaan ko silang mataranta. Sa gabing iyon, natulog ako ng mahimbing. Mas mahimbing kaysa sa mga nakaraang buwan. Dahil sa wakas, hawak ko na ang alas. Hindi na ako ang kawawang matanda na naghihintay ng tawag. Ako na ang hinahabol. Ako na ang tinatawagan. Kinabukasan. Pagbukas ko ng telepono, 57 notification, 57 notifications. Puro galing kay Mark at Grace. May mga voicemail pa. Pinakinggan ko ang isa. Boses ni Mark. Halatang stress. Halatang nagmamadali. Pa, sagutin mo naman ang tawag. Pupunta kami diyan. Kailangan natin mag-usap. Yung tungkol sa estate planning, yung tungkol sa future. May mga dapat tayong ayusin. Napailing ako. Estate planning, ibig sabihin ay mana. Natatakot sila. Natatakot sila na baka impluwensyahan ako ni Eduardo. Natatakot sila na baka mawala sa kanila ang perang inaasahan nila. Agad akong nag-text kay Mark. Maikli lang. Magkita tayo sa Starbucks sa Greenbelt. 10:00 ng umaga. Bukas, hindi ako nagtanong kung pwede sila. Nagbigay ako ng oras at alam kong darating sila. Dahil ngayon, alam na nilang hindi lang ako basta retiradong accountant. Kaibigan ako ng isang bilyonaryo. At sa mundo nila, iyon ang pinakamahalagang currency. Dumating ako sa coffee shop ng 9:45. 15 minuto bago ang usapan. Gawain ko ito noong nagtatrabaho pa ako. Punctuality is integrity. Umupo ako sa isang mesa sa sulok, kung saan kitang-kita ko ang pintuan. Umorder ako ng black coffee, walang asukal, walang cream, mapait. Tulad ng katotohanang sasabihin ko sa kanila ngayong araw.
Sakto 10:00. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mark at Grace. Nakabihis sila ng maayos. Si Mark ay nakapolo, si Grace ay nakadress at may bitbit na mamahaling bag. Hinanap ako ng kanilang mga mata nang makita nila ako. Agad silang ngumiti. Isang ngiti na hindi umaabot sa mata. Isang ngiti na parang maskara. Pa, bati ni Mark sabay mano sa akin. Ang lamig ng kamay niya. Daddy, you look good. Blooming po kayo. Sabi naman ni Grace sabay beso. Umupo sila sa harap ko. Umorder si Grace ng frappuccino. Si Mark naman ay iced coffee. Nagsimula ang kwentuhan sa mga walang kwentang bagay. Kamusta daw ako? Kamusta daw ang bahay? Kamusta daw ang health ko? Pinakinggan ko lang sila. Tumutango-tango. Hinihintay kung kailan sila pupunta sa totoong pakay. Hindi nagtagal. Binuksan na ni Grace ang topic. Daddy, yung kahapon, sorry talaga ha. Alam nyo naman, stress lang kami sa work. Tapos yung parents ko pa. Pero hayaan nyo na yun. Ang mahalaga okay tayo. Hindi ako sumagot. Sumipsip lang ako ng kape. Nagpatuloy si Mark. Oo nga pa. Anyway, nakita namin yung post mo kay Tito Eduardo. Grabe. Hindi mo sinabi na close pala kayo. Alam mo ba pa? May project siya sa Alabang. Sobrang ganda. Napataas ang kilay ko. Alabang. Alam ko na kung saan papunta ito. Actually pa. Singit ni Grace. Kaya gusto ka rin namin makausap. Kasi may nakita kaming bahay sa Ayala, Alabang. Perfect para kay Tyler at Emma. Malapit sa school. Safe ang community. Exclusive. Bagay sa status natin. Status natin. Kailan pa naging natin ang status ko? Magkano? Tanong ko ng diretsyo. Nagkatinginan si Mark at Grace. Parang nag-uusap ang mga mata nila. Mura lang pa. 20 million pesos lang. Rush sale kasi. Sabi ni Mark. Kaso kailangan ng down payment agad para ma-reserve. Marami kasing nag-aagawan. Magkano ang down payment? Tanong ko ulit. 4 million pesos pa. 4 million lang. Sabi namin baka pwede mo kaming tulungan. Investment naman ito para sa mga apo mo eh. Para sa future nila. 4 na milyon. Walang kagatol-gatol nilang hiningi. Kahapon lang ay hindi ako immediate family. Ngayon ay hihingan ako ng 4 na milyon. Ibinaba ko ang tasa ng kape ng medyo malakas. Tumunog ito sa mesa. Clack. Napatahimik sila. Binuksan ko ang aking bag. Inilabas ko ang isang folder. Sa loob nito ay ang spreadsheet na ginawa ko noong nakaraang araw. Inilapag ko ito sa harap nila. Bago tayo mag-usap tungkol sa 4 million, sabi ko ng mahinahon pero matigas. Pag-usapan muna natin ito. Tiningnan ni Mark ang papel. Nakita ko ang pamumutla ng mukha niya habang binabasa ang mga numero. March 2024, 150,000. Hospital daw. July 2024, 450,000. Kotse daw. December 2024, 350,000. Tuition daw. At ang total sa baba, 3.2 million pesos. Ano to pa? Tanong ni Mark na nanginginig ang boses. Listahan yan. Sagot ko. Listahan ang lahat ng pera na ibinigay ko sa inyo sa loob ng 2 taon. 3.2 million pesos. Mark, Grace. Ang perang yan ay para sa emergency. Pero saan napunta? Sa sofa. Sa Boracay. Sa TV. Sa luho. Daddy, hindi naman sa ganun. Kailangan naman namin mag-relax minsan. Depensa ni Grace. Relax. Tumawa ako ng mapakla. Ako. Nagre-relax ba ako? Ako na nagtitipid. Ako na kumakain ng delata. Habang kayo ay nagpapakasarap gamit ang pera ko. Tapos ngayon, hihingi kayo ng 4 million. Ang kapal naman ng mukha ninyo. Napalakas ang boses ko. Napatingin ang ibang tao sa coffee shop. Pero wala akong pakialam. Pa, hinaan mo ang boses mo. Nakakahiya. Sabi ni Mark. Nakakahiya. Ulit ko. Ang nakakahiya ay yung itaboy nyo ang tatay nyo sa Father's Day. Ang nakakahiya ay yung tawagin nyo akong hindi immediate family pero gawin nyo akong bangko. Tapos na yon, Mark. Tapos na. Tumayo ako. Kinuha ko ang folder. Simula ngayon, wala na kayong makukuha sa akin. Tinatawag nyo lang akong pamilya kapag may kailangan kayo. Pues, isipin nyo na lang na sarado na ang bangko, bangkarote na sa pasensya. Bangkarote na sa tiwala. Naglakad ako palabas ng coffee shop. Hindi ko sila nilingon. Narinig ko si Grace na tumatawag. Daddy wait, Daddy naman. Pero nagtuloy-tuloy ako sa paglakad.
Ang init ng araw sa Makati ay dumampi sa mukha ko, pero sa loob ko, ang lamig. Ang sarap ng pakiramdam ng kalayaan. Pagkatapos ng eksena sa coffee shop, dumiretso ako sa opisina ni Attorney Santos sa Ayala Avenue. Siya ang abogado ng pamilya namin noon pa. Kilala niya si Carmen, kilala niya si Mark noong bata pa ito. Pagpasok ko sa opisina niya, amoy lumang libro at kape. Isang amoy na pamilyar at nakakapanatag. Ramon, bati ni Attorney Santos. Isang matandang lalaki na may salamin sa mata. Napadaan ka. May problema ba? Umupo ako sa tapat ng kanyang malaking mesa. Huminga ako ng malalim. Walang problema, attorney. Gusto ko lang ayusin ang solusyon. Gusto kong baguhin ang last will and testament ko. Tiningnan ako ni Attorney Santos ng seryoso. Sigurado ka ba, Ramon? Ang huling update natin ay noong nakaraang taon lang. Lahat ay nakapangalan kay Mark. Sigurado ako. Sagot ko. Attorney, accountant ako. Alam ko kung paano protektahan ang assets. Pero nakalimutan kong protektahan ang sarili ko mula sa pamilya ko. Ngayon ko lang na-realize. Kung ibibigay ko ang lahat kay Mark ng isang bagsakan, mauubos lang iyon sa loob ng isang taon. At pagkatapos noon, wala na silang aalalahanin sa akin. Inilabas ko ang aking plano. Isinulat ko ito sa isang yellow pad. Simple lang pero malinaw. Una, ang 70% ng aking kabuuang ari-arian, 70%, ay mapupunta sa kawanggawa. Gusto kong mag-donate sa Philippine Veterans Affairs Office dahil veterano ang tatay ko. At gusto ko ring magbigay sa scholarship fund para sa mga mahihirap na estudyante sa probinsya. Gusto kong may kabuluhan ang pinaghirapan ko. Gusto kong makatulong sa mga taong marunong magpahalaga sa tulong. Pangalawa, ang natitirang 30%, 30% ay ilalagay sa isang trust fund para kay Mark. Pero may kondisyon, hindi niya ito makukuha ng buo. Makakatanggap lang siya ng monthly allowance at ang bulk o ang malaking halaga ay makukuha lang niya kapag nag-edad na siya ng 50 anyos. 50 years old. Sa ngayon ay 35 pa lang siya. Kailangan niyang maghintay ng 15 taon. Bakit 50 years old, Ramon? Tanong ni Attorney Santos habang sinusulat ang mga detalye dahil sa edad na 50. Sabi ko, sana ay natuto na siyang magbanat ng buto. Sana ay alam na niya ang halaga ng pera. Kung ibibigay ko ngayon, ipapambili lang nila ng bahay sa Alabang na hindi naman nila kaya i-maintain. Gusto ko silang turuan ng leksyon, attorney. Leksyon sa pagsisikap. Leksyon na walang libre sa mundo. Tinapos namin ang draft ng diwa. Pinirmahan ko ang bawat pahina. Bawat pirma ay parang paglalagay ng selyo sa aking desisyon. Hindi ito paghihiganti. Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko, hindi ito ganti. Ito ay pagmamahal. Tough love. Kung hahayaan ko silang lustayin ang pera ko, para ko na rin silang tinulak sa bangin sa ganitong paraan. Mapipilitan silang magtrabaho. Mapipilitan silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Paglabas ko ng opisina ng abogado, gumaan ang pakiramdam ko para akong nabunutan ng tinik. Alam kong magagalit sila kapag nalaman nila ito, pero hindi na mahalaga ang galit nila. Ang mahalaga ay ang kapayapaan ng isip ko. Alam kong ang pinaghirapan ko at ni Carmen ay mapupunta sa tama. Lumipas ang ilang buwan. Hindi naging madali. Sinubukan pa rin akong kulitin ni Mark at Grace. Pero nanindigan ako. Hindi ko sinasagot ang mga tawag kong tungkol sa pera. Kapag tungkol sa mga apo, sumasagot ako. Pero hanggang doon lang. Unti-unti, natahimik din sila. Siguro ay na-realize nila na seryoso ako. O siguro ay naghahanap sila ng ibang mauutangan. Sa payo ni Eduardo, sinubukan kong lumabas sa aking lungga. Ramon, sabi niya sa akin minsan habang nagkakape kami, hindi pwedeng nasa bahay ka lang. Sayang ang talino mo. Sayang ang oras mo. Mag-volunteer ka. At iyon nga ang ginawa ko. Nagpunta ako sa National Museum sa Maynila. Kailangan nila ng mga docent o tour guide para sa mga bisita. Dahil mahilig ako sa kasaysayan. Nag-apply ako. Doon ko nakilala si Lita. Si Lita ay isang retiradong guro ng kasaysayan. Biyuda rin siya. Simple lang manamit. Laging nakangiti. Mabuti ang puso. Una kaming nagkausap dahil sa isang painting ni Juan Luna. Nagkasundo kami sa maraming bagay. Pareho kaming mahilig sa lumang kanta. Pareho kaming mahilig sa kape.
at pareho kaming nangungulila sa pamilya. Ang mga anak ni Lita ay nasa ibang bansa na. Minsan lang tumawag. Kaya naiintindihan niya ang lungkot ko. Isang hapon, pagkatapos ng aming shift sa museo, niyaya ako ni Lita sa PAWS o Philippine Animal Welfare Society. Volunteer din pala siya doon. Sumama ka, Ramon, sabi niya. Ang mga aso doon, parang tayo rin, naghihintay ng magmamahal. Pagdating namin sa shelter, ang ingay, ang daming aso na tumatahol. Pero may isang aso sa sulok, isang askal, medyo matanda na. May mga puti na sa nguso. Tahimik lang siya. Nakatingin sa akin gamit ang kanyang malungkot na mga mata. Lumapit ako sa kanya. Inabot ko ang kamay ko. Inamoy niya ito at dahan-dahang dinilaan. Ang pangalan daw niya ay Bantay. Iniwan daw siya ng amo niya nang lumipat ito ng bahay. Iniwan kasi matanda na. Naramdaman ko ang kirot sa puso ko. Pareho kami ni Bantay. Iniwan kasi matanda na. Iniwan kasi wala nang pakinabang. Sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Lita, sabi ko, iuuwi ko siya. Inasikaso ko ang adoption papers. At nang hapong iyon, umuwi ako sa Quezon City na hindi na mag-isa. Kasama ko na si Bantay. Nakaupo siya sa passenger seat ng aking lumang Toyota. Nakangiti, parang alam niyang may bahay na siya ulit. Ang buhay ko ay nagbago, hindi biglaan, kundi dahan-dahan. Tuwing umaga, gumigising ako ng may layunin. Papakainin ko si Bantay. Magi-exercise kami, tapos pupunta ako sa museo para makita si Lita at ang mga bisita tuwing linggo. Nagsisimba kami ni Lita, pagkatapos ay kakain ng bibingka. Hindi kami nag-uusap tungkol sa yaman o tungkol sa mana. Nag-uusap kami tungkol sa buhay, tungkol sa sining, tungkol sa kung gaano kaganda ang pagsikat ng araw. Natutunan ko ang isang mahalagang leksyon. Ang pamilya ay hindi lang sa dugo, hindi lang sa apelyido. Ang pamilya ay ang mga taong nagpapasaya sa iyo. Ang mga taong nandiyan kapag kailangan mo ng kausap, ang mga taong tinatanggap ka kung sino ka man. Si Eduardo, si Lita, si Bantay. Sila ang aking bagong pamilya. At sa piling nila, naramdaman ko ang yaman na hindi kayang tapatan ng kahit ilang milyong piso. Naramdaman ko ang pagmamahal na walang kapalit. Utang na loob, respeto, at higit sa lahat, ang dignidad na akala ko ay nawala na sa akin noong Father's Day. Bumalik na ang lahat, at mas higit pa. Lumipas ang mga buwan. Ang init ng tag-araw ay napalitan na ng malamig na simoy ng hanging amihan dito sa aming bakuran sa Quezon City. Habang nakaupo ako sa beranda kasama si Bantay, pinagmamasdan ko ang mga dahon na dahan-dahang nahuhulog sa lupa. Mapayapa na ang aking isipan. Wala na ang dating galit na kumukulo sa aking dibdib. Wala na rin ang bigat na dala ng paghihintay sa isang tawag na hindi naman dumarating. Natutunan ko na ang kaligayahan ay hindi pala dapat iasa sa ibang tao, kahit pa sa sarili mong anak. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit sa kwarto, tumunog ang aking laptop, may isang bagong email. Hindi ko inaasahan na galing ito kay Mark. Matagal na kaming hindi nag-uusap simula noong huli kaming nagkita sa coffee shop. Simula noong ipinaalam ko sa kanya na wala na siyang makukuhang pera. Inisip ko noon, baka tuluyan na siyang lumayo. Baka tuluyan na siyang nagtanim ng sama ng loob. Dahan-dahan kong binuksan ang email. Huminto ang aking hininga nang makita ang unang salita. Pa. Isang salita lang, pero may kurot. Binasa ko ang nilalaman nito ng paulit-ulit. Ang sabi niya, Pa, patawarin mo ako. Alam ko, sobra akong nagkamali sa iyo. Hinayaan ko ang sarili ko na maging sakim. Hinayaan ko ang sarili ko na tingnan ka bilang bangko at hindi bilang ama. Nitong mga nakaraang buwan, naramdaman ko ang tunay na lungkot, hindi dahil wala kaming pera, kundi dahil wala ka sa buhay namin. Napatigil ako. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Wala siyang hinihinging pabor. Wala siyang binanggit tungkol sa bahay sa Alabang. Wala siyang hininging pautang para sa bagong negosyo. Ang sabi lang niya sa dulo, Pa, gusto ko lang na maibalik ka. Gusto kong makasama ka ng mga apo mo, kahit walang pera. Kahit simpleng hapunan lang. Kung mapapatawad mo pa ako, maghihintay ako. Ang iyong anak, Mark. Isinara ko ang laptop at tumingin sa labas ng bintana. Napaisip ako,
Ito ba ang sagot sa aking mga dalangin? O ito ba ay isa na namang paraan para manipulahin ako? Accountant ako. Sanay ako sa pag-aanalisa ng mga risk. Pero sa usapang pamilya, hindi numero ang ginagamit, kundi ang tibok ng puso. Tinawagan ko si Lita ng gabing iyon. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa email. Si Lita, bilang isang guro at isang matalinong babae, binigyan niya ako ng payo na hinding-hinding ko malilimutan. Ramon, sabi niya sa akin sa telepono, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Pero tandaan mo, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na babalik ka sa dati mong gawi. Maari mo silang patawarin, pero kailangan mo ng hangganan, kailangan mo ng boundaries. Dahil ang pag-ibig na walang boundaries ay hindi pag-ibig, kundi pagpayag na muli kang saktan. Pinag-isipan ko iyon ng mabuti. Boundaries, hangganan, isang pader na may pinto, isang pinto na ikaw ang may hawak ng susi. Nag-reply ako kay Mark kinabukasan. Sinabi ko sa kanya na handa akong makipagkita, pero sa pagkakataong ito, ako ang magtatakda ng mga kondisyon. Hindi tayo kakain sa mamahaling restaurant. Dito tayo sa bahay. At may kasama ako. Dumating ang Sabado, 4:00 ng hapon. Pumarada ang sasakyan ni Mark sa tapat ng aming gate. Bumaba ang aking mga apo, sina Tyler at Emma. Nang makita nila ako sa veranda, agad silang tumakbo patungo sa akin. Lolo, Lolo, sabay nilang sigaw habang yumayakap sa aking mga binti. Naramdaman ko ang init ng kanilang maliliit na bisig. Ito ang bagay na hindi mabibili ng kahit anong yaman ni Eduardo Tan. Ito ang bagay na hindi kayang tapatan ng 20 milyon na bahay. Sumunod si Mark at Grace. May dala silang prutas, hindi mamahaling alak, hindi gadget, kundi simpleng basket ng prutas. Nakita ko sa mukha ni Mark ang pagkahiya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang tunay na pagsisisi. Nagmano siya sa akin ng dahan-dahan. Pa, sabi niya na tila ba bibigay ang kanyang boses. Pinatuloy ko sila sa loob. Ipinakilala ko sila kay Lita, ang aking espesyal na kaibigan, at siyempre, kay Bantay. Si Bantay na tumahol ng bahagya pero agad ding nagpakita ng lambing sa mga bata. Nang makita ni Grace, si Lita, nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata. Siguro ay hindi niya inakala na ang Daddy Ramon nila ay may sarili na palang mundo, na may bago na palang pamilya na hindi nakasalalay sa kanila. Umupo kami sa sala, sa mesang ito, kung saan maraming beses akong umiyak mag-isa. Ngayon ay muli itong napuno ng buhay. Pero bago kami mag-umpisang kumain, nagsalita ako. Gusto kong maging malinaw ang lahat. Gusto kong marinig nila ang boses ng isang amang nahanap na ang kanyang lakas. Mark, Grace, sabi ko ng mahinahon, mahal ko kayo. Kayo ang tanging anak ko. At ang mga apo ko ang kagalakan ng aking puso. Patawad. Pinapatawad ko na kayo sa lahat. Binura ko na ang listahan ng mga utang niyo sa aking isipan. Pero kailangan niyo ring malaman ang katotohanan. Binago ko na ang aking huling habilin, ang aking will. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Grace. Parang gustong magtanong. Pero nanatiling tahimik si Mark. Ipinagpatuloy ko. 70% ng aking maiiwan ay mapupunta sa charity. Ang natitirang 30 ay ilalagay sa trust fund. Makukuha niyo ito kapag nasa tamang edad na kayo. Wala na ring mga emergency loans. Wala na ring mga down payments para sa mga luho. Mabubuhay kayo sa sarili ninyong pagsisikap, tulad ng ginawa namin ng nanay niyo noon. Tumahimik ang buong sala. Hinanda ko ang aking sarili sa galit nila. Hinanda ko ang sarili ko sa posibleng pag-alis nila. Pero nagulat ako nang tumango si Mark. Nakayuko siya. Nakita ko ang isang patak ng luha na nalaglag sa kanyang kamay. Naiintindihan ko pa, sabi niya. Karapat-dapat lang iyan sa amin. Sobra naming inabuso ang kabaitan mo. Masaya na ako na tinanggap mo kami ulit. Hindi pera ang kailangan namin ngayon pa. Kailangan namin ang tatay namin. Nakahinga ako ng maluwag. Isang tunay na pagsisisi. Hindi ko alam kung magtatagal ito. Hindi ko alam kung magbabago sila ulit sa hinaharap. Pero sa ngayon, sapat na ang katotohanan ito. Alam na nila ang hangganan. Alam na nila na hindi na ako ang ATM na maaari nilang pindutin tuwing kailangan nila ng pera. Ako na si Ramon, ang kanilang ama, ang kanilang lolo, na may sariling buhay at sariling kaligayahan. Nagpalipas kami ng oras na nagkukuwentuhan. Hindi tungkol sa negosyo,
Hindi tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga bata, tungkol sa trabaho ni Mark, na sa wakas ay pinagsisikapan na niyang palaguin, tungkol sa museo at sa mga aso sa paus. Si Lita ay masayang nakikipag-usap kay Grace tungkol sa pagluluto. Nakita ko si Grace na tila ba nakikinig ng tapat. Siguro ay na-realize rin niya na mas masaya ang buhay kapag walang pagkukunwari. Bago sila umalis ng gabing iyon, niyakap ako ni Mark ng mahigpit, yung yakap na hindi nagtatanong kung kailan ako magbibigay, kundi yakap na nagpapasalamat dahil nandito pa ako. Ingat kayo sa biyahe. Sabi ko sa kanila habang kumakaway sa gate, Grandpa. Sigaw ni Emma mula sa bintana ng kotse. Babalik kami sa susunod na linggo ah. Maglalaro tayo ni Bantay. Oo, apo. Sagot ko habang nakangiti. Hihintayin ko kayo. Pumasok ako sa loob ng bahay. Kasunod ko si Bantay na masayang kumakawag ang buntot. Nandoon pa si Lita. Tinutulungan akong magligpit ng mga pinagkainan. Ramon, sabi niya habang nililigpit ang mga plato, nagtagumpay ka. Hindi ka lang nagpatawad. Tinuruan mo rin sila kung paano magmahal ng tama. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang kamay. Salamat Lita, kung hindi dahil sa iyo at kay Eduardo, baka hanggang ngayon ay nagmumukmok pa rin ako sa dilim. Napayapa na ang puso ko, hindi dahil mayaman ako, hindi dahil may koneksyon ako sa bilyonaryo, kundi dahil nahanap ko na ang tunay na balanse sa aking buhay. Ang balanse sa pagitan ng pagbibigay at pagtanggap, ang balanse sa pagitan ng pagmamahal sa iba at paggalang sa sarili. Ang buhay ko sa edad na 64 ay hindi pa pala natatapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Napatingin ako sa litrato ni Carmen sa dingding. Sabi ko sa kanya sa aking isipan, Carmen, maayos na ang lahat. Ang anak natin ay natututo na. At ako naman, ako ay masaya na. Huwag kang mag-alala sa akin dyan. Mayroon na akong bagong pamilya. Mga taong mahal ako, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako, kundi dahil sa kung sino ako. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Hindi rin ito nasusukat sa dami ng perang nasa bangko. Ang tunay na pamilya ay ang mga taong pipiliing manatili sa tabi mo. Kahit wala ka nang maibigay kundi ang iyong oras at pagmamahal. Ang mga taong rerespetuhin ang iyong mga hangganan. At ang mga taong magpaparamdam sa iyo na sa bawat paglubog ng araw, mayroon ka pa ring dahilan para gumising at maging masaya sa susunod na umaga. Dito nagtatapos ang aking kwento. Isang kwento ng pagtataksil na nauwi sa paglaya. Isang kwento ng paghihiganti na napalitan ng katarungan at kapayapaan. Ako si Ramon, isang ama, isang lolo, isang kaibigan, at ngayon, isang taong ganap ng malaya. Salamat sa inyong pakikinig. Sana ay may napulot kayong aral sa aking karanasan. Huwag nating hayaan na tayo ay apakan dahil lang tayo ay matanda na, dahil ang ating halaga ay hindi kumukupas sa pagdaan ng panahon. Tulad ng ginto, lalo lamang itong kumikinang sa gitna ng pagsubok. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang sa muling pagkakataon, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa ating kwento ngayong araw. Sana ay nakapagbigay ito ng inspirasyon sa inyo, lalo na sa ating mga lolo at lola na nakakaranas ng katulad na hamon sa buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel na Feathered Vengeance. Pindutin ang like button at i-share ang videong ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Anong masasabi niyo sa desisyon ni Ramon? Tama ba ang ginawa niyang paglalagay ng hangganan sa kanyang anak? I-comment niyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong kwento. Muli, salamat sa inyong suporta. Para mapanood ang susunod nating kwento, i-click lamang ang box sa kaliwang bahagi ng screen. Hanggang sa muli, God bless po sa inyong lahat.